Eto na. Vlogger na nag-interview kay dating Bucor Chief Gerald Bantag. Yan. Sabi, kakasuhan ang 3 vloggers na nag-interview kay General Bantag. Ito po, dyan pa lang, first line pa lang ha. Kakasuhan ng 3 vloggers. Alam mo, nagkaroon kami ng pangalan. 3 vloggers. Mamaya 3 itlog na kami sa iba. Mamaya Tito Vic and Joey. Mamaya kung ano-ano na tawag sa amin. Oo, ganyan ha. Hindi 3 vloggers. O ganun. Pero alam mo, may nababasa ko yung mga komento. Kasi maraming pumikap nito eh. Maraming sumasakay. Maraming nakikisawsaw ng mga bashers. Oo. Gagawin lang kaming itatopic lang kami tapos babanata na kami. Oh, marami. Alam mo, isa sa komentong parang tanga lang na narinig ko ron. Oh, sabi, ito namang 3 vloggers na to bakit pinangalanan ba sila? Hindi naman sinabi kung sino sila. Yun po, halatang-halata, ito yung mga nagko-comment ng hindi naman pinapanood yung video. Oh, tanong ko, sino bang 3 vlogger sa balat ng lupa ng Pilipinas na nag-interview kay Bantag noong siya ay nagkaroon ng warrant of arrest? Sige nga. Meron pa bang iba? Inaano ko lang, sinasagot ko yung mga komentaryo. Feeling naman kayo, hindi naman kayo binanggit eh. Sino pa ba? Tanga. Sorry po may mga ganun lang eh. Kaya ako ay natutuwa sa mga manonood ni Coach Oli. Sila po ay nagre-research. Yung mga manonood ni Coach Oli hindi tanga. Yung mga nanonood kay Coach Oli, tinuturuan po natin. Yung mga nanonood kay Coach Oli, huwag kayong maniniwala kay Coach Oli mismo. Mag-research kayo. Tama ba ang sinasabi ni Coach Oli o hindi? Yan po. Hindi natin, meron kasi mga vloggers ang tinuturuan maging tanga yung kanilang manonood. Oo lang ng oo. In short, ginagawang kulto yung manonood nila. Hindi. Sa amin pong banateros, hindi ganun. Kaya ang banateros po, mga banateros, banateras, kayo po, may utak. Bakit? Nagre-research. Maraming salamat po. Bastos daw ito sa korte, lalo't suspect si Bantag sa pagpatay kay Percy Lapid. Oy! Teka muna, binastos ko ba ang korte? Ako po ay mataas ang tingin ko sa korte. Vic Boha, maraming salamat. Happy birthday, Coach Oli. May God bless you and keep you always. Maraming salamat sa pagsuporta at pag-sponsor ng live na to at sa pag-greet ng happy birthday. Thank you po sa kusang loob. Soledad Mueller, sabi niya, Banateros, kayo ang topic ng Pinas ngayon. Oo nga, kaya lang yung ibang mga nagko-comment, hindi rin marurunong. Hindi naman daw kami yun. Wala. Hindi naman daw kami 3 vloggers. Pero may depensa ang isa sa mga vlogger. Sino Nagbabalik si Justine Punsalang. Nakasubaybay din ako sa mga hearing na yon. Sana makausap ko ulit si General Bantag. Kaso nga lang minsan, nawawalan ako ng gana kapag yung mga nagtatanong na mga politicians doon ay parang malamya. Ayun ako. Mga politician, malamya. Inulit natin, sinabi ni General Bantag. Thank you, Arlene May Galvez. Ayun, marami from Canada. Thank you, Arlene May Galvez. Salamat sa pag-greet at sa iyong birthday gift. Mamaya po pasalamatan natin lahat ng mga nagbigay ng birthday gift. Ang sabi ni Estrella talaga. Ang 3 vloggers ay sila Ben Barubal, Tunying at Attack Dog TV. Baka sila, no? Yung iba kasi makakomment ng nangaasar na naman si Estrella inaasar mo yung mga viewers na hindi mali-mali ang komentaryo. Ito ang exclusive interview ng vloggers na sina Banat by Coach Oli at Boss Dada TV 2 linggo na ang nakakaraan. Bagamat ito po, nasa News 5 na tayo, nasa UNTV, nasa kay Attorney Panelo, na kay Erwin Tulfo pa ata, meron nagbabalita sa akin, hindi ko pa napanood lahat, no. Basta nasa likod namin kayo. Tuloy po ang laban. Buhay Canada, maraming salamat. Hi everyone, especially to you, Coach Obi. Huwag po titigil dahil kahit
na si Attorney Freddy Villamor ay saludo kay Sir Banat Bay. Ay, oo. Hindi ito Hindi dahil kapatid ko si Banat Bay Hindi po. Matapang talaga yung tao na yun. Matapang. Pag kailangan ko humugot ng tapang, yun ang gusto kong kakwentuhan. Yung iba yun. Again, hindi dahil kapatid ko kita nyo naman siguro nandidinig nyo naman. Thank you Buhay Canada. Yan, sa Maharlika daw, pinagtanggol din kayo. Maraming salamat sa mga nagtatanggol sa amin, ng mga vloggers. Maraming salamat po. Magkakaiba man tayo ng paninindigan, iba-iba man tayo ng kulay dati. Sama-sama tayong tatayo ngayon. Kahit hindi nyo ako type, ayos lang. Laban natin ang Pilipino. Nakatakip ang mukha, si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag ang kinakapanayam nila. 3 part ang interview na may higit 20 minuto kada video. Hindi yan nagustuhan ng Department of Justice. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, malinaw na pambabastos sa korte ang ginawa ng 3 vloggers. Wanted kasi sa batas si Bantag dahil kinasuhan siya ng murder kaugnay ng Ganon. Ayan na sinasabi. Alam ko na dinig nyo na dito ang paliwanag ni Banat Bay. Hindi porket wanted. Yung iba nga nakakulong na i-interview Hindi pa naman nahuhusgahan si Bantag at kahit ito'y nahusgahan na, hindi po contempt of court yun. Wala po kaming binabastos na korte. Hindi namin alam. This is honest to goodness. I'm not lying. God knows, hindi namin alam. At ayaw naming malaman para sa safety na lang namin at sa safety ni DG Bantag. Totoo po to. Hindi namin alam. Hindi po kami nagsisinungaling. Kung ako ay nagsisinungaling na alam ko si DG Bantag kahit makulong po ko habang buhay. Pero hindi ko alam kung asan. Na-interview, yes. Hindi naman namin i-deny yan kasi andyan. Pero yung location, hindi namin alam. Alam kong alam niya na hindi namin alam din. Alam na lahat yan. Ng mga kaibigan ni Bantag, syempre yung mga igurot, kasi andyan yan ang grupo ni General Bantag, yung mga igurot. Bagamat naging kaibigan natin ng iba dyan, maraming salamat po sa inyo. But they know, hindi namin alam. Patay sa journalist na si Percy Lapid. Kaya pakakasuhan ng DOJ ng contempt of court at obstruction of justice ang 3 vloggers. Kasi hindi bawal po yan. Ito Alin? po ay mga taong hinahanap ng batas na hindi ho dapat binibigyan ng ganyang salita. Yun ang issue dito. Hindi na dapat binibigyan ng salita. In short, binago lang niya yung salita, dapat yan boses. Hindi na dapat binibigyan ng boses. Mali po kayo doon, Secretary Boying. Mali yun. May karapatan po lahat. Mali man si Bantag o tama man si Bantag, nakakulong man si Bantag o hinahanap si Bantag, may karapatan ang bawat Pilipino magkaroon ng boses. Si De Lima nga may boses pa pag ganun pa, di ba? Maraming salamat Buhay Canada. Inulit pa, di ko alam mag-upgrade dito sa iPhone ang membership ko. Okay, pakituruan na lang po. Thank you Buhay Canada. At ito po ay pamabastos sa korte, sa proseso po ng batas. When somebody aids and abets a felon wanted... Hindi po namin in-aid. Binigyan namin ng boses, pero hindi namin tinutulungan si Bantag. Okay? Anong tulong? Financial? Wala kaming pera. Itinatago? Hindi namin kaya itago. Hindi namin alam kung asan. Totoo po yan. Paano ini-aid? Boses, yes. Binigyan ng boses. Kasi na-interview. By the court to be arrested, then it is an affront to the court. Ayon sa kalihim, magsusumite sila ng manifestation sa Ito lang sa akin, aking napag-alaman. Bigyan ko kayo ng timeline. Itong interview ata ay 2 weeks ago. Hindi pinick up ng media. Kasunod nun,
Lumabas na yung mga sunod-sunod na interview kay Glenn Chong, hindi pinick up ng media. Parehas, hindi pinick up ng media. Tapos, bigla-bigla na lang, out of the blue, may press ko na naman, nadamay pa kami. Nasabi. Ngayon, hindi maalis sa aking isipan. Hindi po sa pinagbibintangan si Boying Remulla, si Secretary. Pero kayo ang humusga. Ang dating po sa akin kasi may personal. Dahil siya ay pinakita ni Bantag, pinagmumura siya, at pinakita ang kapalpakan sa Bucor. Alam naman niyang hindi pinag-usapan ng patungkol sa kaso. Parang personal ang atake. Nagalit na lang siya kay Bantag tapos hindi mahuli. So ang pag-iinitan yung nag-interview kay Bantag. Hindi nga maalis sa aking isipan. Totoo man to or hindi, bahala kayo maghusga. Pero sa aking opinion, medyo questionable yung timing nito. Alam niyo kung bakit? First death anniversary ang aking nabalitaan, hindi ko lang alam kung tama po ako 1 year death anniversary ni Percy Lapid. Ngayon, ayoko pong i-disrespect yung tao. Patay na po yun. Pero doon ako sa punto. Ano ito? Ginagamit ang presscon? Dahil anniversary, so kailangan maging relevant din. So ipasok natin si Bantag. Dahil hindi mahuli, birahin ng Banateros, brothers. So pag-uusapan ng taong bayan, saan? Dahil sa ngalan ng para kasama siya doon, maging relevant doon sa first year anniversary ni Percy Lapid. Dahil hanggang ngayon, hindi matapos-tapos. So, andyan siya. Part siya. Relevant siya ulit. Anong ginamit niya? Yung mga pag-atake sa Banateros brothers. Naiintindihan niyo po? Parang yung timing, questionable. Ang 2 weeks ago, tapos biglang may lumabas na ganito. Ano to? Sausawan? Again, hindi tayo nagbibintang. Parang napapaisip ako, ano to? Nakikisawsaw? Tama man ako mali, ang ganda ng timing October 2 pala namatay. Lumabas yung balita October 2. Hindi ko po makakalimutan. Siyempre, birthday ko yun di ba? Ang galing ng timing, di ba? Ano to? Sa ngalan ng presscon? Piñas at Muntinlupa RTC na may hawak sa kaso ng pagpatay kay Lapid. Ito ay para ipresenta ang vlog interview bilang ebidensya sa ihahaing kaso laban sa mga vloggers. Pero para kay Banat Bay, wala silang ginawang... Sino ba yung Banat Bay na yan? Sos! May real talk pa Sino ba yan, ha? Hindi. Ayos siya. Babasta sa korte. Hindi naman daw kasi napag-usapan ang tungkol sa kaso ni Bantag. Tingnan ninyo kung meron bang pinag-usapang merit nung cases niya doon. Panood nyo ho ba, Secretary Remulla? Ayan, nasermonan ko tuloy. Napanood mo ba? O bulong-bulong? O eto pa, isa pa. Ito nakakasira sa mga bulong-bulong. Secretary Remulla, na fake news na po kayo. Dahil sa sa bulong-bulong. Alam nyo kung sino rin sisira kay Marcos nyo? Yung mga nakapaligid sa kanyang bulong-bulong na mali ang ibinubulong. Mali-mali ang diskarte. Kita mo, katulad na lang dyan sa bigas, nagbigay sila ng price cap. Maling-mali po ang diskarte ni Marcos nyo. Bakit sa bulong? Nag-iingat po kayo sa bulong-bulong. Karamihan na may bumubulong. May agenda Titingnan nyo muna. Para sa lahat po ito Pag ang bumulong, merong personal agenda, ingat po kayo.
Oh, ipapahama kayo niyan. Ha? Pakabid yang tao na yan. Oh, ay baka nabulungan to. Nabulungan ka ng fake news. Na-fake news ka na naman. Umiingat kayo sa fake news. Ha? Naku. Seryoso, yun, napanood nyo ho ba o may nagbulong na naman sa inyo? Uy, ito, merong ano, ang Tawa ko ng tawa doon kay Banat Bay. Parang bumubula bibig. Ulitin mo nga, Banat Bay. Seryoso, yun, napanood nyo ho ba o may nagbulong na naman sa inyo? Uy, ito, merong ano, ang pinag-uusapan namin doon, anong opinion niya doon kay Katapang, doon sa loob ng Bilibid? Para naman sa Center for Media Freedom and Responsibility, hindi sapat na grounds para makasuhan ng contempt of court ang mga vloggers dahil sa kanilang interview kay Bantag. Hindi dahil sa fugitive siya at kinausap ko siya, pwede na ako i-contempt. Tiniyak yun. Kahit kinausap pala, hindi pala pwedeng i-contempt. So, pwede akong makipag-usap kay General Bantag. Ang problema, hindi ko alam kung asan. Pwede ko rin akbayan. Nako. Sabi ni Maria Victoria, sayang ang confidential fund nila halatang naibulsa na. Oo nga, no? Hindi nila mahuli-huli. Lalong sisikat si Banat Bay niyan. Ay, correct. Sabi ni Soledad Mueller, sabi niya, napahiya lang sila dahil kayo na-interview si Bantag, sila hindi nila mahuli. So it means weak. Alam nyo, nagsimula yung tanong na yan nung kinakamusta si Bantag. Tapos pinasok na yung vloggers. Parang hindi niya masagot na nagpaparamdam na ba si Bantag or etc. Hindi niya masagot bakit hindi mahuli. Parang ganun ang pinaparating ng media na nagtanong na, saan? Ganito, ganyan. Tapos, sinoplak sa amin. So kami ngayon ang ididiin. Ito, kaya nga sabi ko, kailangan namin kayo sa likod. Kasi dire-diretso na po ito. Ha? Manganganak po ito. Sabi nga, when it rains, it pours. Manganganak to kung ano-anong butasan ang mangyayari dito. Pansin nyo, ha? Yung kay Bantag, ang problema ay doon kay Percy Lapid. Yun ang demanda. Pero after nung patungkol kay Percy Lapid, sunod-sunod na binutasan si Bantag. Red horse, hukay, kabayo, ahas, etc. etc. I'm looking about here sa pattern. Kay Tebes, ano? Yung tungkol kay Digamo. Pagkatapos noon, ang dami na naman. Sunod-sunod. Illegal possession of firearm, ganito, ganyan. Na terrorism, ganito-ganito. Wala nang koneksyon dun sa kay Digamo. Anong punto? May pattern. Kaya nga sabi ko sa'yo, this may get ugly. And I really hope you will be on our side when this gets ugly. Kasi, nakita na natin ang pattern nila. Minsan, wala na dun sa issue kung ano-ano na lang. Anong kinalaman ng Red Horse kay Percy Lapid? Sorry po hindi ko po siya gusto i-disrespect. Kaya lang nanganak eh. Anong koneksyon nung ahas kay Percy Lapid? Ganun po ang ginawa kay Bantag. Ako ba nagsisinungaling? Hindi. Nasa lahat ng media yan. Inilive pa natin yan. Kaya this is it. And brace yourself. Simula po ito. Sabi ni Lloyda Palmes, laban lang Banateros, takot lang sila maging senador si DJ Bantag. Hopefully, tumuloy. Kung nakikinig man si General Bantag, kung kayo man ay andyan, at kung meron mang kaibigan ni General Bantag na nakikinig dito at kaya niyong paratingin ito po sasabihin namin.
tutuloy po ang Banateros Brothers sa pagsuporta dahil alam namin kami ay tumatayo sa katotohanan. Susuportahan natin, bibigyan natin ng boses patuloy si General Bantag. Contempt of court or contempt of tort, so be it. Kung ano man yan, so be it. No? So kung meron sa inyo dyan nakikinig, makarating sana to kay General Bantag. Kung si General Bantag man ay nakikinig, tuloy po sir. Tuloy po. Hindi kami nanlolo moral, sa katunayan. Gusto pa namin. Ang isa pa. Kung kami mapagbibigyan ulit at mapapagkatiwalaan muli, go po tayo dyan. Go po tayo. Hindi po tayo hihinto. Paratingin nyo po kay General Bantag. Naman ni Remulla na patuloy lang hinahanap si Bantag at kapwa-akusado si dating Bucor official Ricardo Zulueta na una nang itinanggi ni Bantag ang paratang. Nagbabalita. Kaya standby lang kayo ha, kung sakaling meron man, hit the notification bell sa YouTube at saka sa Facebook, mag-follow kayo kasi pag meron man, maririnig nyo agad. Ino-notify kayo ni YouTube o ni Facebook na meron ulit about General Bantag. But hindi namin alam. Kaya nga sabi ko, kung meron nakikinig dyan sa inyo na nakakausap personally si General Bantag, hindi po natatakot si Banatbay. Hindi po natatakot ang Banateros Brothers. So tuloy po tayo. Ha? Sabi ni Evan Loha, good PM from Hong Kong, coach. Huwag po kayo matatakot, coach. Ang taong bayan ay nasa likod nyo. Alam nyo, pag ang taong bayan ay nasa likod namin, hindi po issue kung takot or hindi. Nawawala po. Ha? Tumatapang lalo kasi alam namin, yung aming pinaglalaban ay nasa likod po kayo. Kaya again, malaking bagay po kayo.